Takot, kaba, kilabot, mga karanasang bumulabog sa iyong kaisipan, mga tanong na sadyang kahirap bigyan ng kasagutan, at mga pangyayaring kahirap paniwalaan. Sa episode na to, ating pakinggan ang istorya ng ilan sa mga zoners natin na nakaranas ng kahindik-hindik na kababalaghan dito sa Jazz Zone Spooky Files. Hi guys, welcome mga pala ulit sa bagong episode. And marami sa inyo nagtatanong kung bakit ako nakamask. Clip lang po to. Siguro kapag nag 100k subscribers tayo, magfe-face reveal tayo. Yeah. Kala mo talaga napaka-importante ng face reveal, no? Pero anyway, let's start with our first story for this episode. Hello, silent listener po ako ng channel nyo. And gusto ko lang i-share tong creepy experience ko with my dearest cousin nung lamay ng mami, lola namin, which is mother ang tawag ng mga mama namin ng pinsan ko. Hindi ko to makakalimutan. Until now, naisip ko pa rin kung tao ba yon o ano. Anyways, pasensya na agad if ever magulo para sa inyo yung pagkakakwento ko. So ito na nga. Nangyari ito noong July 2019. Sa province namin sa Nueva Ecija, binuro lang mami ko. And I don't know if sa inyo rin ba ganito na kapag may lamay, may bandang nagpapatugtog and may mga sumasayaw? Hindi. Hindi. Actually ngayon ko lang narinig yung ganyang lamay. Para sa akin kasi, nagkakasiyahan kayo habang naglalamay, mga ganun. Hindi siya accurate. Pero yung iba, may karaoke pa nga eh. Hindi ko alam kung anong trip nila, pero siguro nakasanayan ko na kapag may lamay, tamang bisita lang din. Syempre, usually may mga sugal, no? And may kumakain ng mani-mani, ganyan. Tapos may nagiinuman. Yun mga common. Pero sabihin mo na may parang karaoke, tutugtugan. Ay hindi ko ibang trip na yan. Ibang level ng trip na yan. Hindi po ba disrespectful yun? Or di lang talaga ako sanay since first time ko makapanood ng ganon sa lamay. Taga QC po kasi ako and never pa ako naka-attend ng kahit anong lamay. So mabalik tayo. Di ayun na nga, gabi na yun. Syempre, I don't know if last day na ng lamay ni mami yun or ano. Sobrang dami ng tao. Sugal there, sugal here, ganon ang atake. Yung nagpa-perform kasi noon, nasa tapat ng bahay ni mami doon. Then kami ng pinsan ko, magkatabing nanonood sa may pinto. Nakatayo kami, siya sa left side. Ako naman, nasa right side. Then yung mga nasa harap namin, mga bata na halos nakikinood. Maliit lang yung bahay ni mami. Sa likod namin, may mga matatandang nagchichismisan.
Usually yan. Sobrang common. Pero sa lahat, sila nakaupo roon sa upuan. Wala kaming ibang katabi na nakikinood or ano paman. E dito na nga. Habang nanonood kami, biglang may lumapit sa pinsan ko. Inutusan siya. Binulungan siya sa right ear niya kasi nga maingay. So dahil magkatabi lang kami, clear sa akin yung sinabi. And rinig na rinig ko rin yung boses nung nagutos. Kaboses niya yung isa pa naming mami. Lola rin namin, kapatid ng mami naming namatay. Tawagin na lang natin siyang Mami R. Sabi sa kanya, hanapin daw namin yung tito namin, which is anak niya, para tumulong daw sa pagsiserve ng pagkain. But before namin siya sundin, nakita ko sa peripheral vision ko na sumiksik siya roon sa mga matatandang nag-uusap sa loob. Nakiupo siya sa tabi ng lola impo namin, mama nila. So bali na sa left side yung upuan, malapit sa pinto. Nakita ko pa yung suot niya, fuchsia pink. E di syempre, sumunod naman kami. Hinanap namin. Nung nakita namin yung tito namin, andun siya sa kapitbahay nagiinom. Di syempre, tinawag ng pinsan ko yung tito namin. Ilocano pagkakasabi niya. Naintindihan ko ng kaunti. Sabi niya, tito, hinahanap ka ni Mami R. Tulungan mo raw siya mag-serve ng mga pagkain. Tapos yung reaksyon ng tito ko, gulat na gulat sa amin. Sabi niya, ha? Nandun si Mami sa bahay niyo? Natutulog kasi masakit ulo daw niya eh. Kaya akala namin yung tito namin na yun mapagbiro, so hindi kami naniwala. Not until tumayo siya sa kinaupuan niya at pinasunod niya kami sa kanya papunta roon sa bahay ng pinsan ko kung saan natutulog si Mami R. And tama nga yung tito ko. Nandun nga si Mami R, nasa kwarto ng pinsan ko, nagpapahinga. Natutulog. Guess what? Floral na ternong damit ng suot ni Mami R that night at kulay white na may orange sa bawat dulo ng tela niya. Nagtinginan kaming tatlo ng tito ko. Lalo kami ng pinsan ko. Lumabas kami agad ng bahay at tumakbo pabalik doon sa bahay ni Mami. Panay kami tanong sa isa't isa kung sino yon. Na-identify namin si Mami R yun dahil kaboses na kaboses niya rin. But little did we know na hindi pala talaga siya yun dahil nagpapahinga siya roon sa bahay ng pinsan ko. Sinabi ko sa kanya kung ano yung nakita ko before kami umalis. Sabi ko, pink, ganito ganyan. Pagbalik namin ng bahay ni Mami, Shootang ines, wala nga siya. So ang ginawa namin, inilibot namin yung buong bahay ni Mami, simula loob hanggang labas. Pati mga taong nagsusugal, inisa-isa namin hanggang makaabot na kami sa likod ng bahay ni Mami. Wala kaming nakita na babaeng nakasuot ng ganong kulay. Hindi kami tumigil sa paghanap noon. Nagtanong-tanong pa nga kami sa mga taong nandoon sa loob ng bahay kung meron ba silang nakitang nakasuot ng fuchsia pink. Parehas na nilang sagot, wala. Maski yung mga tao sa labas na kilala ng pinsan ko, pinagtanungan niya, wala rin ng sagot. Sobra kami nag-freak out ng pinsan ko.
To the point na nagstay na lang kami sa loob ng kwarto roon nung hindi namin talaga siya mahanap. Kahit yung mga kalapit na bahay ni Mami, hinanap namin yung babae na yon. Wala talaga kaming nakita. Tangina kasi. Nakasulat yan ha. Sino ba namang gaganahan pag lumabas kung inutusan ka ng multo? Sa bagay. Di ko makakalimutan yon. Hanggang ngayon, palaisipan pa rin sa akin kung sino yung nag-utos na yon. But you know what's funny? Kahit pa nakita ko siya pre-probation ko, yung suot at posture niya, hindi ko magawang alalahanin yung mukha niya. Nung time na bumulong siya sa pinsan ko, as far as I know, may mukha siya. Pero nung pagsiksik niya sa mga matatanda, I saw nothing. Faceless. I can't remember her face kahit anong gawin ko. Basta alam ko, kuhang-kuha niya ang boses ni Mami R. Yun lang. From B. I'm hoping na mapansin niyo po to at mabasa niyo. Magmamanifest ako. Yan ba yung doppelgangster? Ay, doppelganger pala. Anyway, let's jump into our next story for this episode. Di ko pala naikwento na malapit na pala mga anak yung nanay ko sa ikasyam naming kapatid. Ang sipag pala. Kaya pala siguro ganun na lang nararamdaman ng kung anong nilalang yon sa amin tuwing gabi. Lumipas ang ilang araw, nakaramdam na si inay na malapit na siyang manganak. Gawa nga na ng uso pa lang noon ang tinatawag na hilot, kaya dali-daling hinanap o umanap si tatay ng manghihilot. Dahil yung kilalang hilot master sa amin noon ay pumanaw na gawa ng kanyang karamdaman. Mabuti na lang ay may nakita siyang magaling sa hilot. Siya'y matandang ina ng aming malayong kapitbahay na nanggaling pa sa Karatig probinsya. Tanda ko pa nung umaga na yon na buwan ng Hunyo at napakalakas ng ulan. Hirap na ang aking inay sa sakit na nararamdaman dahil manganganak na ito. Dali-dali namang pumasok ang matandang babaeng hilot kasama si tatay at doon lang daw muna kami sa labas. Pagkatapos ng mga sandaling yon ay matagumpay na nailuwal ni inay ang dalawang kambal na sanggol, isang babae at isang lalaki. Tuwang-tuwa kami noon dahil may kambal kaming magkapatid. Di alam ng magulang ko na kambal ito dahil hindi pa uso noon ang tinatawag na ultrasound. Malakas at malulusog ang dalawang kambal. Pagkatapos manganak ni inay ay nagpasalamat ito sa hilot at agad naman itong pinagmeriandahan ng aking ama ng nilagang mais at kape. Hinatid niya ito sa kinalaunan. Sumapit ang gabi at tapos na kami maghapunan at hindi na pinatay ang digas na ilaw dahil kapapanganak lang ni inay at baka may masamang mangyari sa aming kambal. Malulwalhati naman ang gabing yon. Pagsapit ng madaling araw, mga bandang 3:00 ata yon ay iyak na nang iyak yung isang kambal na lalaki. Ni ayaw dumebide at pulahaw talaga sa pag-iyak. Pinagpasapasahan na namin upang patahanin ay wala pa rin epekto iyon. Iyak talaga siya ng iyak na nakakaawang pakinggan.
kitang-kita na talaga sa mukha namin ang pagkaawa, alala at pagkaaligaga kung ano ba ang dapat gawin. Malayo pa naman ang kalsadang daan at napakadalim upang dalhin sa ospital ang sanggol. Di kami makatulog noon gawa ng di talaga tumigil sa pag-iiyak. Napaluhan na kami dahil wala kaming magawa sa oras na yon. Si Tay naman noon libot ng libot sa bahay dahil baka daw may kung anong nilalang ang gumagawa ng kababalaghan sa aming kawawang kapatid. Wala naman siyang nakita o naaktuhan. Mag-iisang oras na at hindi pa rin natigil sa pag-iyak yung kawawang sanggol namin. Pilit na pinapadede ni inay ngunit ayaw pa rin. Tanging iyak lang at makita talaga sa sanggol na para bang masakit na masakit ang kanyang pag-iyak. Yung tipong nangingitim na ito sa kakaiyak habang yung isang kambal niya na babae ay malambing itong natutulog habang hele ng hele ang aking ate. Mag-alas 4 na ng madaling araw at di pa rin tumitigil sa pag-iyak yung kapatid namin. Ramdam talaga namin ang napakasakit na iyak. Naghanap si tatay ng kung anong magiging lunas ng mga pamahid. Gawa na sanggol di naman alam kung ano nga dapat o ano nga ba ang nararamdaman niya. Nagsabi na ng asin sa paligid si Itay, ngunit di pa rin natigil sa pag-iyak. Hele ng hele si inay noon sa kanya at nagpasalamat kami dahil sa wakas ay napatahan na rin ito at makikita talagang napakahimbing ng kanyang tulog. Umidlip ako saglit dahil antok pa ako noon habang ang mga magulang ko ay gising sa pagbabantay ng dalawang sanggol. Kahit mag-uumaga na ay balik kaming magkakapatid sa aming higaan at umidlip ulit. Di pa umaabot ng kalahating oras ay ginising kami ng mga magulang namin dahil wala na daw ang sanggol naming kapatid na lalaki. Pagdadalamhati at panlulumo ang nararamdaman namin. Si inay iyak ng iyak habang kami kanya-kanya ring punas ng luha. Akala namin nung tumahan na ang aming kapatid sa pag-iyak ay okay na siya, ngunit di pala at yun pala ang dahilan ng pagkawala ng kanyang inosenteng buhay. Tinitignan namin yung kapatid namin at mahimbing talagang natutulog ngunit kakaiba ang kulay niya. Para siyang nangingitim na parang pinisil yung buong katawan. Wala talaga kaming nagawa nung pangyayaring yon. Tanging hilot lang ang nakakaalam na kambal ang anak ni Itay kaya napagdesisyonan ni Itay na ilagay ang kawawang sanggol sa isang malaking bag at doon inilibing sa ilalim ng aming silong. Napakabigat sa damdamin at napakalungkot ang oras na yon. Habang binubungkal ni Itay ang paghuhukayan ng kawawa naming kapatid ay nakatingin ako sa kanya at talagang naawa ako sa sinapit nito. Di alam ng kawawang kapatid naming kambal na sanggol na babae na iniwan siya ng kanyang kakambal na di man malamang dahilan. Mahimbing lang ito sa pagtulog habang pinapadede ni inay at di pumipigil sa pag-iyak. Ang bigat naman sa puso na itong story na to. Matapos na ang paghuhukay ng Itay, ay agad niyang inilagay sa loob ang bag ng kawawang anghel at siniper niya ito. Nanghihinayang kami sa kanya. Masakit man ay wala kaming nagawa. Habang tinabunan siya ay mabigat talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Yung tipong makakasama sana
namin siya at makakalaro hanggang sa lumaki siya. To be continued. From Sir J. Nakikiusap po ako sa mga listeners, viewers na magpapadala sa atin ng stories, no? Naintindihan ko na sobrang busy nyo, ganun. Kung maaari sana ay kung may free time po kayo na or rest day, ganun, pwede po kayo magsulat ng kompleto sana po, ano po. Kasi bitin na bitin po ako. Hindi lang ako yung bitin, kundi yung mga listeners natin. And obviously naman na itong mga pinapadala nyo sa akin is, alam nyo yun, binabasa ko siya habang nagre-record ako. Meaning to say, hindi ko siya binabasa kapag natatanggap ko. Babasahin ko lang siya kapag naka-record na ako. So, hindi ko alam yung... Huwag naman sana kayo mag to be continue. Ako na yung humihingi ng pakiusap sa inyo kasi nakakabitin eh. Sa mga future na magsusulat sa atin, no? Sa Jazzone page ay please naman po pakikompleto po, parang awa nyo na po. Anyways, let's dig into our next story for this episode. Hi to all. I just wanna share this kind of creepy image that was captured at my grandfather's funeral. He's the only lolo I had, as both of my lolos on both sides were already gone by the time I was born. He was my lolo's brother and he was very good person. This picture was taken 2019 and nakatambak lang ito sa Facebook photos. It was only this year that we noticed something slightly creepy in one of the photos. I already posted this anonymously on LTP. Deep down, I know it's probably just a kid who was probably moving when the photo was taken, hence outcome. But still, it looked like really creepy. Do you all agree? Anyway, that's it. Gusto ko lang manakot kung matakot man. Let's dig into our next story for this episode. Hi, good morning. Time check 12:04 AM. Matagal na akong subscriber nyo since teenager pa lang. Grabe, hindi naman ako matanda. Habang nasa bus ako at nasa kalagitnaan ng biyahe, iniisip ko pa rin yung footprints ng paa ng bata dito sa store namin. Imposible naman na may batang pulubi nakapasok dahil sa loob nito ng mall. Mga around 9:30 PM ko ito nakita at yung inassist naming customer ng ganyang oras ay mag-asawa at walang kasamang bata. Uso talaga yung mga junjun sa mga establishment. Sana may mabasa mo ito at mapansin. Kayo, ano ang kwentong junjun nyo? From Day.
So to those people na hindi alam yung Junjun term, actually isa rin akong walang alam before sa Junjun na yan. Isang Junjun lang yung alam ko pero bastos. Bastos. Anyway, yung Junjun po is nalaman ko lang to nung nag-work ako as call center agent. Ang Junjun po is bata na multo, or tama ba ako? Batang multo po yun, Junjun. Batang multong lalaki or babae, mga ganon. And hindi yan nawawala sa hindi yan nawawala sa mga establishment, tama si kuya. And also lalo na sa mga call centers. Diyos ko, lalo na sa sleeping quarters. Akala nyo may mga Junjun dyan sa sleeping quarters, kaya ingat-ingat kayo tulog-tulog dyan Hindi ako nananakot, pero talaga ayoko na lang pangalanan yung company na tinulugan ko before. Pero yung ambience kasi ng sleeping quarters na yun, nakakatakot talaga kasi ang laki. Tapos ang daming kama, double deck pa yun. Tapos basta may nararamdaman yung sila. Kasi ako wala pa ako naramdaman Siguro normal na takot lang na dilim. Parang asylum type. Sa mga nakatrabaho ko dyan, alam niyo na. Basta asylum type siya. Sa Northgate. Kaya maingay Anyway, let's dig into our next story for this episode. Hi mga zoners, silent listener lang ako ng channel na to. Medyo matagal ko na din na papag-isipan na i-share ang experience ko. Opo, experiences talaga dahil sa dami ng pinagdadaanan ko since bata pa lang ako. Pero I just wanna share yung pinagsimulan ng lahat, and yet nakakalungkot siya. Since bata pa lang ako, madalas na daw ako may kinakausap sa dati naming bahay. Nakatira kami dati sa bahay ng lola ko. Yung itsura ng bahay is parang sinaunang design, yung may underground. Kapag tinignan mo sa labas, parang normal na bahay lang. Pero kapag nakapasok ka na sa loob, meron siyang hagdan pababa, and that time, doon yung kitchen area namin. Madalas akong makita ni mama sa ilalim ng lamesa na may kalaro at nagsasalita mag-isa. Halos lapitin din ako ng sakit. 5 kami magkakapatid, pero yung older sister and brother ko, madalas sila wala sa bahay. So kaming 3 lang ng younger sister and brother ko ang laging magkasama sa bahay. Sa aming magkakapatid, super close ko yung bunso namin dahil din siguro sa sinasabi nila na magkakamukha kami, as in mula sa buhok, ilong, kulay, pati shape ng muka. So fast forward, high school na ako that time, then yung bunso namin is nasa grade 4 pa lang. Laging binibili ni mama na bantayan namin siya kasi nga malungkot siya kung saan-saan kasi siya nagpupunta. May work kasi si mama at papa that time. Panghapon ako sa school ko, so kapag hapon di ko na siya nababantayan. Yung younger sister ko
lang ang nakakasama niya sa bahay. Isang hapon, yung bunso namin at kaibigan niya na kaedad niya pumunta dun sa bakanteng bahay na katapat lang din ng bahay namin. Mahilig kasi sila magbato-bato sa mga puno. Meron kasing bayabas sa likod ng bahay na yon. Madalas sila pumupunta doon ng mga kaibigan niya. Kaya pag naabutan ko sila, pinapagalitan ko. Kasi doon sa bahay na yon, una kong nakakita. Paggabi na that time. At medyo umuulan-ulan. Nakatingin lang ako doon sa bahay na yon kasi pinagmamasdan ko yung agos ng tubig sa kanal. Meron kasing kanal doon sa gilid ng bahay na yon. 3 minutes pa lang ako nakatitig doon sa kanal nang bigla akong may napansin na bilog na apoy. Parang naglalaro yung apoy at lumulutang-lutang sa ere, at isa pa, ang pinagtataka ko, hindi sila namamatay ganong umuulan nun sa labas. Ilang minuto ko din silang pinapanood, tapos bigla na lang nawala na parang bula. Di ako masyadong natakot dahil sanay na ako na nakakakita ng kung ano-ano. So eto na nga, isang gabi bigla na lang may tumubo na parang bukol sa ilong ng bunso namin. Titignan mo siya, para siyang tigyawat. Then kapag tinatanong siya ni mama kung masakit, lagi niyang sinasabi na hindi daw. Hanggang sa lumaki yung nasa ilong ng bunso namin. At nag-decide na si mama na dalhin siya sa hospital. Isang araw pa lang, naka-admit yung bunso namin. Then that night, biglang tumawag yung kuya ko sa bahay at sinabi na wala na daw yung bunso namin. Bigla ako nalambot sa narinig ko. Sobra yung iyak ko at habang tinatype ko to ngayon, naiyak pa rin ako. Hindi kumbinsido sina mama at yung mga tito ko sa findings ng doktor. Kaya ang ginawa nila, nagpunta sila sa albularyo. Kilala yung albularyo dito sa amin dahil magaling talaga siya. Doon nalaman namin na nung hapon na nagbato-bato pala sila ng kaibigan niya ay meron siyang tinamaan na ibon. Hindi lang siya basta ibon kundi isang elemento na nagpapanggap lang. Namatay daw yung ibon na yon at kung saan may tumubo sa muka ng bunso namin, doon din daw siya natamaan yung ibon na yon at bilang kabayaran daw kaya kinuha din yung bunso namin. 2 days nang nakaburol yung bunso namin. Halos iyak pa din ako ng iyak at sinisisi ko yung sarili ko na kung nabantayan ko lang sana siya, hindi mangyayari sa kanya yon. Sa sobrang pag-iyak ko na nakatulog ako sa harap ng kabaong niya. Pero ang pakiramdam ko, gising ako, as in gising na gising dahil nakikita ko mismo yung mga nasa paligid ko. Bigla akong tumayo at nakita ko yung sarili ko na nakahiga. Kung ano yung pwesto ko, ganon na ganon pa din. Pumunta ako sa kwarto namin para sana gisingin si mama. Pagpasok ko, nakita ko yung bunso namin na umiiyak siya. Yakap siya sa akin at sinasabi niyang babalik na daw siya, nakauwi na daw siya. Doon ko lang nalaman na hindi pala niya alam na patay na siya.
Iyak din siya ng iyak at sorry din ako ng sorry sa kanya. Sinasabi niya na sana daw di muna namin pinaimbalsa mo yung katawan niya para makabalik siya pero huli na. Sinabi niya sa akin na sana babalik daw siya. Babalikan daw kami. Sinabi niya sa akin na kapag nagkaanak ako, lalaki ang magiging anak ko at kamukhang kamukha niya. Hanggang sa magising na lang ako at pagpunas ko sa mukha ko ay umiyak na pala ako. Bumangon ako bigla at niyakap yung kabaong niya. 2 years ago, nang nakalipas, since namatay bunso namin. And isang gabi, napanaginipan ko uli siya. Sinabi niya sa akin na gusto niya bumalik pero sinabi ko sa kanya, di pa ako ready. Senior high ako that time. After that, di ko na siya napanaginipan uli. Then suddenly, nabuntis yung younger sister ko. Lalaki yung baby niya at kamukhang kamukha ng bunso namin. From Ja. Nakakalungkot naman to. Well anyway, let's jump into our next story. Hop. Wait lang napapansin ko kasi yung kalahati sa inyo hindi pa nakasubscribe sa akin. Ayan tayo Guys naman, please support me kung nagugustuhan yung mga stories natin. Diyos ko naman, subscribe naman kayo guys. Para naman mabuhay-buhayan tayo. And syempre, like mo na, comment ka kung anong hinanaing mo, ganon. And share mo na tong video, syempre, sa mga friends mo or sa kahit saan. Well, let's dig into our next story. Hi, my name is Cherry. I just want to share my experiences. Yes, with S. Kasi madami po to. So please bear with me. Way back 2014 Halloween sa barangay namin nang mangyari to. And nasa 10 years old pa lang ako nung nangyari to. Hapon nun at may event sa barangay namin, so madaming tao sa court kasi doon naman lagi nagse-celebrate ng Halloween sa amin. Around 2 to 4 p.m. nagbigay na ang mga tiga-barangay ng foods. Umuwi na ako saglit kasi ipapatabi ko sa lola ko and naihi din ako nung time na yun. Kasama ko mga friends ko nung umuwi ako pero ako lang mag-isa yung pumunta sa CR. Bali, ang CR namin is malaki na open area, walang bubong, and kung titignan sobrang creepy talaga. So ayun na nga, pumunta na ako ng CR and nakaihi na ako. Pagbalik ko, biglang nagsalita yung lola ko. Che, nasaan yung kasama mo na pumunta ng CR? Kinilabutan ako kasi wala naman akong kasama. Di ang sinabi ko sa lola ko, wala akong kasama, nay. Ako lang mag-isa. Sila lang yung kasama ko umuwi. Pinagpipilitan ng lola ko na may kasama daw ako na nag-costume ay puno ng dugo ang muka at nakaputi na bestida na sobrang dumi. Pinagsawalang bahala ko yon, and then a week ago, kay pagkwentuhan ako sa mga sisters ko na may nakita nga si lola na bata na nakasunod sa akin. Tinakot nila ako kasi nga daw
nung mga 6 years old daw ako, nagsasalita daw ako mag-isa at may din drawing na multo na puro dugo at maduming damit, baka yun daw ang nakita ni nanay. Around 9 to 10 years old ako nung mangyari ito sa akin. Nakilala yung lola ko sa mother side na albularyo. Tiga Manila po kami. Si Lola Eka for short, taga Novaliches sila ng lola ko. Kaya madalang lang sila bumisita sa amin ng pamilya ko. Then one time, umuwi sila at napanaginipan daw ni Lola Eka na need ko daw tumira sa poder ng mama ko. Alam ko tinatakot lang nila ako noon kasi nakakapagtaka naman na all of a sudden ganon nagmumulto daw yung papa ko na namatay na hihilain daw pa ako kapag di ako tumira sa side ni mama. Di ako nakinig. And then biglang nagkwento si Lola Eka na si Papa daw lagi daw nakatambay sa upuan doon sa labas while meron daw malaking tao sa CR. Di ako naniniwala that time kasi baka nga niloloko lang nila ako o kami. Pero napatunayan ko yun nung nakita ko mismo, hindi lang isa kundi 2 beses. First encounter ko doon sa lalaki daw na malaki na nasa CR. Nung pagtapos ko maligo at tumakbo ako palabas ng CR kasi nalimutan ko damit ko. Bigla ako napalingon sa gilid ko. May biglang dumaan na anino, as in super laking anino. Pumasok sa CR, sinilip ko kasi ako lang naman ang tao sa bahay namin noon. Pagsilip ko, wala akong nakita na tao. Di ko pinansin yon kasi baka guni-guni ko lang. Pero after a week nun, pagkatapos ko din maligo, nagpunas ako sa may kwarto and yung kwarto nila mama is may TV doon na luma yung parang green yung screen. Sira yun, nakatalikod kasi ako sa may pinto nun. Napatingin ako sa TV and sakto pagtingin ko, may itim ulit na malaking anino na dumaan. Natakot na ako kasi sigurado ako na totoo na yung nakita ko. Umiiyak ako habang yakap ko yung bunso kong kapatid. Di ko sinabi sa mga ate ko kasi natatakot talaga ako. Naniniwala ba kayo na nangyari ang sleep paralysis Naniniwala ba kayo na nangyayari ang sleep paralysis pag pagod ka? Ako kasi hindi. Sa case ko, kasi iisang pwesto lang naman ng bahay namin. Ako nakakapag-sleep paralysis as in kapag dun lang ako natutulog. Tatlo lang kasi kami ng ate ko. Asawa niya, buntis yung ate ko nung time na yon. At ako lang mag-isa sa sala, natutulog sa may sofa namin. And ever 12:50, nagising ako sa bangungot yung feel na laging may nakatingin sa'yo. Tas sa panaginip mo may nakadagan sa'yo na walang muka. Sobrang creepy. 1 week ako sleep paralysis noon at nung natutulog na ako ulit sa lola ko nawala na as in hanggang ngayon hindi na naulit. May next pa. May 3 years boyfriend ako and yung family niya is naniniwala din sa albularyo.
Pinahula nila ako nung time na nawala ako sa kanila kasi may importante akong nilakad. Then sabi ng albularyo, mag-ingat siya kasi may babaeng nakasunod sa kanya palagi para matagal nang nakadikit sa kanya. Protection niya yun, pero hindi natin alam kung anong meron, bakit nandun yung babae. Pagkakakwento nila sa akin nun, kinilabutan ako kasi wala akong kinikwentuhan about sa babae na yon. Family ko lang, kahit BF ko, hindi niya alam. So yun lang po, Jason, thank you po sa pagbabasa in advance. Ang init na. Nainitan ako. Gusto ko mag-electric fan pero sobrang ingay ng clip fan ko. Tapos yung isang clip fan, lobat pa. So yeah, ganda tayo ngayon. So let's jump into our next story. Hi, I'd like to share a story na na-experience ng buong kaklase ko back in high school. This always creeps me out, especially now kasi I'm working in the same school where this eerie experience occurred. To give you a short background, and school namin ay dating sementeryo and is one of the oldest schools in the province. Mostly ang mga classroom ay luma na, pang sinauna pa kung kailan mismo itinayo yung school. Watak-watak rin ito, and we were assigned to occupy the grade 10 classrooms, which is nasa pinakadulo na. Kumbaga nasa likod na ng school at napapaglibutan ng puno ng nyog at malalaking puno ng mangga at akasya. We were in high school or senior high that time and shifting ang klase. Since nakikigamit pa lang kami ng facilities ng junior high, 4:30 PM ang start ng class ng seniors. Dahil 4:30 ang uwian ng mga juniors, 7:30 PM, last subject namin noon ay 21st cent literature at sa pinakadulong classroom ang occupied namin. Walang kailaw-ilaw sa labas. Sarado rin lahat ng katabi at katapat na rooms, which is normal naman kasi tanging block lang namin ang nagamit na silid ng grade 10 sa ganong oras. Nakasanayan ng nagkaklase kami ng bukas ang mga bintana dahil sa mga nakahalang na bakal lamang ito. Nagsimula ang klase, normal ang lahat. After siguro 15 minutes, nakaramdam ako ng lamig. Siguro'y dahil sa madilim na at mahangin din sa labas. Lumipas ang ilang minuto nang biglang napasigaw ang kaklase namin, si John, at putlang-putla na rin ito. Tinanong siya ng guro kung anong problema. Ngunit hindi niya ito matignan ng diretsyo at umiling lang siya. Balik sa talak ulit si ma'am. Kahit siya'y namumutla na rin at mas lalo ring lumamig ang paligid. Parang napakabagal ng oras. Di ko alam pero parang 3 oras na kami ron, ngunit 30 minuto pa lang ang nakakalipas at may natitira pang kalahating minuto.
Sa mga oras na yon, napasigaw ulit si John ng mas malakas at halos maiyak na ito. Nakakakilabot ang atmosphere sa loob ng room. Walang ingay, kahit si Ma'am tumahimik na. Nagtitinginan na lamang kaming lahat. Nagpapakiramdaman, biglang nagsalita ang guro. "Class?" Yan lang ang nasabi niya nang biglang humagupit ang napakalakas na hangin sa labas at malakas na pagsara ng pinto. Kitang-kita naming lahat kung paano halos maputol ang mga sanga ng kahoy sa labas. Matinding ingay ng pumapagaspas ng mga dahon ang bumalot sa paligid at ang pagpatay ng ilaw sa loob ng silid. Dahilan upang magsigawan ang mga kababaihan kong kaklase. 3 beses din nagpatay sindi ang bilya. Sa pangatlong pagsindi nito ay siyang pagtawag ni Ma'am na iksukbin ang mga bag at buksan ang ilaw ng aming cellphone. Nasisiksikan ng lahat sa gitna. Nagmamadali at ni Isayo walang kibo. Lumabas kami ng silid at magkakadikit. Walang naglakas loob na magsalita. Iniwan na rin ni Ma'am ang visual materials niya at iba pang gamit. Ang mga telepono ay nakatutok sa daan kung kaya'y kahit ako ay hindi mahagilap ang paligid at hindi ko rin gustong iikot ang aking mata at baka may makita pa kung hindi normal. Malayo-layo rin ang nilakad namin papuntang gate. Alam kong pansin din ng lahat ang nakakabahalang katahimikan dahil nakakapagtaka na kahit isa'y wala kaming nadaan ng silid na may klase pa. Given na maaga kami nag-dismiss kaya siguradong dapat nagkaklase pa ang iba. Medyo may naaninag kaming ilaw, ibig sabihin nito ay malapit na sa gate. Nang makarating na kami ay sarado na ito at 2 ilaw na lang ang bukas na. Usually ay 5. Nanguna si Ma'am at nagmamadaling kinatok ang guardhouse. Dito kasi nagpaumaga ang gwardiya sa school dahil malayo raw ang bahay nito kung uuwi pa. Lumabas si Manong guard parang kakagising lang. Sa isip-isip ko ay napakaaga pa. Gulat itong nadatnan kaming lahat. Nagtataka at kinausap ang guro kung bakit nasa school pa kami ng mga oras na yun. At doon ko na na-realize na mag-aalas 10 na ng gabi. Lahat kami ay may hawak na telepono sa classroom pa lang, ngunit ni isa ay walang nakapansin ng oras. At buong akala ko 30 to 45 minutes lang kami naroon. Hindi napansin ang oras. Pagdadahilan ni Ma'am ay at may pagtatakang tingin na lang ang sagot ni Manong. Pinagbuksan niya kami ng gate at sinabing mag-ingat pa uwi. Dahil nasa sentro ng bayan ang paaralan, kaya't marami na rin sasakyan ang nadaan. Tanging mag-iingat kayo at magdasal habang pauwi ang bilin ni Ma'am nang maghiwalay-hiwalay na kami. Mabilis din kami nakasakay ng jeep ng 2 kong kaklase. Walang may gustong pag-usapan ang nangyari. Kinabukasan, Huwebes noon, at may last period ulit kami kay Ma'am.
First period ay personality dev ang subject at kay ma'am ulit. Pioneer batch pala kami ng senior high kaya hindi lang lacking ang facilities kundi pati mga guro. Kaya kadalasan ilang subjects ang hawak ng isang guro. But this time, grade 7 classroom ang occupied namin malapit lang sa may gate. Habang wala pa si ma'am, napag-usapan ng kaklase ko ang nangyari nung gabing yon. Kinukwento rin ni John kung bakit napasigaw siya sa klase. Aniya ay simula pa lang iba na ang pakiramdam niya. Napakabigat at nakakahilo raw ang mood sa loob ng silid. Sanay na raw siya sa ganong sitwasyon kaya hindi niya pinansin at inakalang mawawala rin ito agad. Ngunit mas lalo humigpit, nakakapuot, verbatim ang aura. Kinilabutan siya nang may pumasok na babae. Nakaputi raw ito, yung parang uniforme na mag-aaral sa Catholic school. Blurred na itim ang muka at tanging mata raw ang lumitaw at mistulang nakahiwalay sa muka. Nagpalutang-lutaw daw ito sa loob ng silid at tumagos kay ma'am. Ginagaya si ma'am. Unang napasigaw siya nang ibinuka nito ang bibig at bumungad ang naagnas at walang ngipin na gilagid habang halos tumatagos ang mukha nito sa mismong mukha ni ma'am. Pangalawang sigaw ni John ay nang sumilip sa bintana. Tanging kalahati ng ulo raw ang nakadungaw at mas nakakatakot ito dahil mukhang may buhay at konkreto. Tangible kumpara sa babaeng tumatagos kay ma'am. Nanlilisik ang mga mata at parang nasusunog ang bahaging ulo nito at itim ang muka. Nawala rin daw ito at kasabay ay paggagupit ng malakas na hangin sa labas at ang pagpatay sinti ng ilaw. Sinabi pa ni John na may mga taong nasa labas at halos maraming mga nakalambitin na tao sa taas ng mangga at akasya. Ito ay habang noong paglabas pala namin ng silid ay naroon pa ang mga tao. Hindi naman nakakatakot ang mga itsura nito. Para silang normal pero ang mga kasuotan ay parang noong panahon pa ng Kastila. May mga nakasuot pang sundalo rin daw. Sabi pa ni John, hindi naman daw sila gumagalaw. Tanging pagsunod ng tingin lang ang ginawa ng mga ito. Hindi rin naman niya namalayan ang biglang pagkawala ng babaeng multo. Kumaan lang daw ang atmosphere nung makalapit kami sa gate. Hindi kaya gutom lang si John? Hindi, joke lang po. At dahil first period nga namin noong araw na yon ay nagklase si ma'am. Konting lecture at sharing lang ang nangyari. Ilang minuto pa bago sunod na subject ay nagsabi si ma'am na wag na muna kami magklase for last period at nagpaalam na rin daw siya sa head at may urgent concern raw siya. Ikinuwento rin ni ma'am na may sixth sense siya pero mahina lang at hindi raw siya madalas na makakita o makaramdam ng entities. Last night yung period niya ay iba raw. Pagpasok niya pa lang ay may nakita raw siya na
Ano daw? Pinakalikod na row. Ang nakasulat kasi likod. Okay. May nakita daw siya sa pinakalikod na row ay may nakisit in na hindi raw niya may paliwanag kung estudyante o ano. Hinayaan niya lang. Dahil nakaharap naman si ma'am sa likuran ay kitang-kita niya rin ang malaking siwang sa kisame at mga nakabukas na bintana sa makabilang gilid ng room. May nakalaylay na braso ng bata sa siwang ng kisame at parang may nakamasid na mata raw sa bintana ayon sa kanya. Nakaka-distract daw ang mga yon, ngunit kanyang isiniwalang bahala. Dahil aware naman daw sa mga kwentong hindi pangkaraniwan tungkol sa school. Kung si John ay napupuot sa atmosphere, si ma'am naman ay parang nasikip daw ang dibdib niya at parang may nakadagan sa kanyang balikat. Noong bago humangin na malakas sa labas, ay nakita rin pala ni ma'am yung nakadungaw sa bintana na nakita ni John. At talagang nakakilabot daw ito. At yung pagsabi niya ng class, ay hudyat na pala na papalabasin niya kami, ngunit humangin at nagpatay sindi nga ang ilaw. Nilakasan niya raw ang loob niya kahit sobrang gusto niya na tumakbo palabas. Pero iniisip niyang baka magtakbuhan din kaming lahat, lalo pa at walang ilaw sa paligid. Mas malaking responsibilidad umano kung may mapapahamak sa amin. Kahit pala siya ay walang sense of time ng mga panahong yon. Hindi namin namalayan lahat ang pagtakbo ng oras. Nagpahatid pa umano si ma'am kay Manong Guard sa sakayan ng tricycle at hindi niya raw kayang mag-isa muna. Ang totoo pala ay naglilibot ang gwardya sa buong school pag-uwian na ng klase. Chinecheck ang mga nakasindi pang ilaw at mga nakabukas na classroom. Sabi ni ma'am nang makausap niya si Manong ay naglibot daw talaga ito ng alas 8. Kahit doon sa pinakadulong building. Ngunit inakalang wala na talagang tao kasi nga mga patay na ang ilaw at sarado na ang pinto. Humingi pa nga raw ito ng paumanhin dahil hindi ito lumapit at tanging inilawan lang ni ang paligid at bawat pinto dahil kahit umano siya ay natakot rin lalo na't makahoy sa parteng yon. Kahit si Manong ay marami ring nakakilabot na karanasan sa school na yon. Ngayon ay ginagamit pa rin ang classroom ng grade 10. Ganon na ganon pa rin ang itsura kahit yung siwang sa kisame ay hindi pa ipinapaayos at naroon pa rin ang mga naglalakihang puno ng mangga at akasya. Si Manong pa rin ang gwardya at mas rumami pa ang kwentong naririnig ko mula sa mga kapwa guro tungkol sa karanasan nila. From Mark T. 2023 BU. Natakot ka, no? Ikaw, natakot ka, uy! Takot siya! Mag-CR ka na, ala. Mag-CR na yan. Let's dig into... bulol-bulol pa, no? Let's dig into our next story for this episode.
Ito na yung simula ng araw na pakiramdam namin pawala na ng pawala sa amin ang lola. Di na makapagsalita pero halatang naririnig niya pa rin kami kasi nagre-react siya gamit mga kilay niya kapag kinakausap. Tinry niya na magsalita pero hirap siya. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Wala kami magawa kundi magdasal. Ito yung karugtong, no? Kung naalala nyo, siguro yung episode bago tong episode. Ito yung karugtong nung about sa lola. Alam nyo ba yun? Natatandaan nyo ba yun? Well, kung nakasubaybay ka talaga sa matatandaan mo yun. Pero kung bago ka lang, di mo talaga matatandaan yun. Naging rapper, no? Well, anyway. Walang boses na lumalabas sa bibig niya. Wala kaming magawa kundi magdasal. Ito yung araw na wala na kaming ginawa. Mga magbantay sa kanila. Kundi pasahin siya, kantahin siya, iparamdam sa kanya na magiging okay din ang lahat. Pero sa totoo lang, simula kagabi na sinabi ng isa kong tiyahin na may nagsusundo sa lola ko, di na ako napanatag. Gusto ko protektahan lola ko. Nasasaktan akong sobra kapag nakikita ko siyang nahihirapan. Halos buong braso niya ay puro na rin pasa dahil sa mga nakaturok. Hirap na din ang mga nurse, mahanapan pa siya ng ugat pero sa awa ng Diyos may nakuha silang ugat at hindi agad nilapitan o inilapat yung swero ni lola. May mga pasarin na lumalabas kung saan saan sa katawan niya. Wala akong ibang naisip kundi kailangan ko tibayan ang loob ko. Yes, sobrang hina ko lalo pagdating sa pamilya ko. Pero this time, nilakasan ko ang loob ko kasi kailangan ako ng lola ko. At dahil iba ito sa lahat ng pagkakataon na na-confine siya the past few years. Never din ako lumabas sa kwarto na yon. Isang linggo akong absent sa trabaho. Wala akong paki. Basta ang importante sa akin sa mga panahon na yon ay ang lola ko. Around 4 p.m., nag-decide kami na papuntahin si lolo kasi birthday niya bukas and gusto namin na dun na din siya salubungin ng birthday niya. Yung plano namin na mag-outing buong pamilya. Ito kami sa isang kwarto. Nagbabaka sakali maging okay na ang lola at makauwi na kami agad. Sobrang nakakalungkot lang na di alam ni lolo na ganun na kalagayan ng lola. Di namin nasabi kasi sigurado panghihinaan siya ng loob. Kailangan niya maging matatag para kay mama gulang. Sobrang sakit isipin na yung sobrang kinakatakutan ko nangyayari sa amin ngayon. Takot akong may mawala sa amin. Di ko kakayanin. Up until now, while writing this story, I'm still in pain. In recovery pa rin ako kahit mag 2 years na. First time nangyari to and sobrang hirap. By the way, 6 p.m. na ulit. And may kumakatok na naman. Sabi ng lolo, may tao daw. Akman bubuksan niya. Pero dali-dali ko siyang pinigilan. At sabi namin sa kanya na wag bubuksan ang pintuan pag ganitong oras. Gets siya naman agad kung bakit. June 16,
Sinalubong namin tong birthday ni Lolo na masaya. Pinatawag lahat ng pinsan ko, lahat ng apo, anak, kapatid ni Lola na nasa malapit para bisitahin siya at para mabati ang lolo ng maligayang kaarawan. Yes, alam kong nahihirapan din ng lolo pero di niya pinakita sa amin. Kinantahan namin si lolo at pinag-blow pa ng cake. Supposed to be, bawal madaming tao sa hospital room pero pinakiusapan ng tiyahin kong isa, yung hospital in charge, na sana ibigay nila yung day na yon sa amin para sa lola namin. This time, sobrang halata na yung lungkot ng lola kasi puro luha sa gilid ng mata niya. Nakikita namin kahit di niya talaga kaya magsalita. Nagsisimula na rin magsulat or magsugat mga labi niya. Di namin alam kung luha pa ba yun na masaya o luha dahil nalulungkot siya. Kaya lahat na kami nag-iyakan. Alam namin na di pa siya ready pero wala kami magagawa. Alam namin na lumalaban siya pero wala kami magawa kundi magdasal na magdasal. Manalig na sana'y may himala si God na sana bigyan pa siya ng madaming taon para mabuhay. Ang pinakamasakit para sa akin sa araw na to is yung di naman si Lola makapagsalita. Ginawa niya lahat para mahag niya si Lolo para kahit papano maramdaman ng Lolo na nandyan pa rin siya kahit hirap na siya. Niyakap na lang siya ng niyakap ni Lolo. Sobrang higpit at dun na humagulgol ang lolo ko. Lahat kami na nasa kwarto umiiyak na din. Kasi di kami sanay na ganon. Sobrang masihain ni Lola, tas biglang ganito yung nangyayari. Sobrang sakit makita na ganon. Sobra. Nagsiuwian ng silang lahat. Pinagpahinga din namin si Lolo sa bahay kasi halos di rin siya nakatulog kagabi kakabantay sa Lola. Magkayakap lang sila ni Lola sa hospital bed hanggang sa mag-umaga. Yes, bawal pero para sa kanilang dalawa, walang imposible. Sa kanila ko lang nakita ang tunay talaga ang pagmamahal. 3 na lang kami natira para magbantay. 6 PM na ulit, may kumatok na naman pero desperado na ako this time. Sinigawan ko sila kung sino man sila kahit nasa loob ako ng kwarto na wag na kami gambalain, iba na lang. Wag ang lola ko. Sobra akong nagmamakaawa na wag siya. Nawalan din ng katok at nag-start na kami mag-rosary. Yes, araw-araw kami nagro-rosary para sa lola namin and alam namin sa isip niya nananalangin siya and nananalig na magiging okay din ang lahat. June 17, umaga. Bumisita sa lola, mga kapatid at mga pinsan niyang nasa malalayo. Nagkikwentuhan, paglipas ng oras. Di man si lola makasabay sa kwentuhan nila pero halatang halata sa mukha niya na masaya siyang naririnig silang nagtatawanan. Di niya man mabukas mga mata niya, di niya man mabukas bibig niya, kita pa rin sa kanya na masaya siya. Pinabless na din namin si lola na sana makayanan niya pa, na sana kayanin niya. Around 2 PM, nag-visit yung doktor niya. After niya ma-check kay lola, she confronted us with a very disrespectful tone na, "Ma'am, pinapahirapan niyo lang yung lola niyo.
Di nyo po ba nakikita na paisa-isa na lang ang hinihinga niya? Pwede naman po tayo gumawa ng way para di na mahirapan pa. After I heard those words coming from a doctor, dun biglang nagring yung tenga ko, lalo na ng mama ko. Inis na sinabi ni mama, "Sino ka po ba? Diyos ka ba? Naririnig mo ba, Dok, sinasabi mo?" Never namin pinagkait sa nanay namin ang mga natitirang araw o oras niya. Kailanman di namin pinangungunahan. Huwag nyo lang talaga turukan kung ano yan, nanay namin, kundi magkakasubukan tayo. Nagbabayad kami ng maayos. Kaya wala kayong karapatan para pangunahan ang buhay ng kahit na sino man. Yan yung mga katagang binitawan ni mama. Around 6 p.m, may kumakatok na naman. And this time medyo malakas na, unlike gabi at mga nakarang araw. Di na ako nakatulog. Pinagmasdan ko si Lola. Totoo nga sobrang hirap na siya. Iyak lang din ako ng iyak pero pinipigilan ko na marinig niya kasi ayoko mag-worry siya. Siya lang ang lakas ko. Siya lang ang kakampi ko. June 18, pinakamabigat na araw. Pinakaayokong araw. Ito yung araw na sinorender ko na lahat kay Lord. Kasi sobrang hirap na si Lola. Sugat-sugat na at nangingitim na mga labi. Tingnan niya bukas ang mga mata niya. Di niya na rin maitaas na maayos ang kilay niya, unlike the past few days na kaya niya pa. May sinasabi tinuturo siya pero di namin makita kung ano at sino. Wala siya malabas na tae. Ultimo ihi wala na rin. Worst pa is sobrang dami at malalaki ang mga pasa niya. Sa braso, sa dibdib, sa hita. Many times din na parang may kinakalaban siya. Itinataas niya bigla ang kamay niya tas babagsak niya. Di namin alam kung pinapahirapan ba siya o wala kami magawa. Wala akong magawa kundi magdasal. Hanggang dito, nagstay ako sa tabi niya. Never ako umalis. Bandang alas 4. Sobrang nabigla kami kasi sobrang liwanag ng kwarto. Yung di usual na nakatutok yung haring araw sa may part na yon sa amin, pero this time, yung liwanag ng araw nakatungo sa kanya. Lahat kami nabigla kasi nabukas niya na yung mga mata niya. We shouted na praise the Lord kasi He is with us and nafe-feel namin siya. Lahat kami umiyak, si mama, dalawa kong tiyahin at si ate pati ako. Sobrang sakit makita ng ganon. Sabi ng tiyahin kong isa, may sinasabi si mama kaya tinatry namin maintindihan kung ano. Nagte-thank you kami kay Lord kasi at last na open niya ni Lola mga mata niya. Nakita niya kami. What makes my heart even happier, yung narinig ko yung lola ko sumigaw na, "Iligtas niyo ang buhay ko." Yes, pinilit niya sarili niya na isigaw mga words na yon. Dun lang nag-sink in sa akin na lumalaban ng lola ko. Na di dapat kami panghinaan ng loob. Na kaya namin to lahat. After ilang oras, nakatulog na ulit ang lola kasi magagabi na din, pero never nawala sa isip ko yung sinigaw niya. Gusto pa niya mabuhay pero yung katawan niya di na kaya. Nag-decide isa kong tiyahin na umuwi na muna para kumuha ng mga damit.
namin at pagkain. Around 5:30 p.m. nakabalik na siya kasama isa kong pinsan na nag-offer na magbabantay din sa lola. The past few days, never namin naramdaman yung pagod, pero this time nakatulog kaming lahat. Di namin alam pero parang binagsak sa amin yung pagod that time. Bago pa lang dumating tiyahin ko at pinsan ko, nakatulog na kami lahat. Never nag-sink in sa isip ko na mangyayari mga to. Around 8 p.m. nagising na ako kasi nakaramdam na ako ng gutom, pero sina mama, ate at isa kong tiyahin natutulog pa rin. Pagkahilamos ko, sabi ng pinsan ko, "Ate, may kumatok kanina ilang beses ang lakas." Tinatanong ko siya, "Mga anong oras?" Sabi niya, around 6 p.m. Ilang minutes after namin dumating si mama. Tinanong ko siya ulit, "Pinagbuksan mo ba?" Sabi niya, "Oo." Tiningnan niya kung may tao pero wala raw. 3 times kumatok and lahat yon pinagbuksan niya kasi akala niya nurse o kung sino man. Pagkarinig ko, umiyak na ako ng sobra-sobra. Nagmura talaga ako. Tinanong ko siya, "Bakit mo binuksan yung pinto?" "Bakit?" Tinanong ko din yung tiyahin ko na nanay ng pinsan ko na ba't mo naman po hinayaan na buksan yung pinto. Ang sagot lang niya ay nasa CR daw siya at di naman daw nagkwento yung anak niya. Di ko din masisi yung pinsan ko kasi di niya alam yung mga nangyari dito kasi first time niya sumama pagbabantay kay lola and wala rin siyang idea tungkol sa walang katapusan ng pagsusundo ng kung sino man kay lola every 6 p.m. Nagising na rin sila mama. Sobrang sama ng loob ko sa pinsan ko that time and at the same time sobra akong natatakot kasi di ko alam kung ano susunod na mangyayari. Pero di ko naman sila masisisi kasi never dapat natin pangunahan ang mga mangyayari lalo if it's God will. Tanggap ko na rin, anytime pwede na siya kunin ni God. Yes, in my mind it says I'm ready anytime pero ang puso ko hindi kaya. Hindi. Yung taong nakakaindi sa akin sa lahat ng oras, yung taong kakampi ko, yung taong lahat ng taong nakapaligid sa kanya, ako lang ang gusto makasama at gustong alagaan siya. Yung taong naniniwala sa kakayahan ko at mahal na mahal ako at mahal na mahal ko. After nung nangyari, di na ako natulog. We felt so different na. So kumanta na lang kami ng mga worship songs para lumakas loob namin lahat. Iba na rin yung movement ni Lola this time, para siyang may inaabot or inaaway sa taas. Tapos bigla siyang babagsak ang mga kamay niya. Sobrang bigat ng kamay niya na di namin mawari kung saan nanggagaling yung bigat. Nagpatuloy pa rin kami sa pagkanta ng worship songs sa kanya para kahit papano ma-feel niya na nasa tabi pa rin namin si God, na never niya kami pinabayaan hanggang sa huli. Around 12:30 midnight, June 19, 2022, nag-decide ako tabihan siya. Nakaupo ako, hawak kamay niya, umiiyak. Sabi ko sa kanya, "Lala, kung pagod ka na, sige na po. Huwag mo na kami isipin pa. Sobrang salamat sa pagmamahal, sa pag-alaga, sa pag-aral, at sa pagiging best friend ko. Sobrang hirap to.
Hindi ko alam kung paano mag-start ng araw na hindi ka makikita and makakasama, pero kakayanin ko. Para sa iyo, kakayanin ko. Kami na bahala kay Papa Gulang. Wag mo na kami isipin. Pahinga ka na pag di mo na kaya. Sobrang mahal kita. After ko siya punasan, pinunas ko mga luha ko, and nag-start na ako kantahan siya ng isang worship song entitled Oceans. Habang kumakanta ako, niyakap ko siya ng mahigpit. Hawak ko mga kamay niya. Nakikita ko sa hinga niya. Nakikita ko mga hinga niyang paisa-isa. Bago siya nawala, tinapos niya yung kanta ko sa kanya. Yes, yung boses ko yung huli niyang narinig bago siya nawala. Ako rin yung huling nakakita and kamay ko rin huli niyang hawak. Nang hina ako, di ako makagalaw. Nakatulala ako sa kanya. Nagsisigawan sina mama sa nurse na i-revive, pero sabi nila wala na daw talaga. Sinundo na siya for the last time and sumama na siya. At dun ko lang na-realize na wala na akong lola at wala na rin akong lakas. Wala na. Nilakasan ko na lang loob ko. Isulat ko kahit puro ako luha. Kahit sobrang sakit, siguro kailangan ko to ilabas kasi hanggang ngayon, hirap pa rin ako i-accept lahat. Hanggang ngayon, sariwa pa rin lahat. Hirap ako mag-move on forward. Kasi parati ko siya namimiss. Sobrang mahal ko ang lola ko na yun. Sa bawat struggles na pinagdaraanan ko, I know she's with me katulad ni God. And I know she's very proud of me. Nagpapasalamat din ako sa may kapal sa di niya pagpapabaya sa pamilya namin. Never namin ko-questionin bakit mo kinuha agad si Lola kasi you've been so good to our family since then, and yung pag-extend mo pa lang na more than 3 years ng life ni Lola, yun yung sobrang pinapasalamat namin. Yes, sinabi ng doktor na ni Lola, when we found out na may liver cirrhosis siya way back 2019, ang sabi ng doctor niya ay ilang months lang ang itatagal niya. Pero God is good all time from 2019 to 2022. Salamat Lord. Salamat sa pagmamahal. P.S. Kaya kung nabubuhay pa mga mama, lola, or kahit sino pa sa pamilya nyo, always cherish each day with them. Lagi nyo sila kamustahin, lagi nyo iparamdam na mahal nyo sila, kasi at the end of the day, di natin kontrolado lahat. First time namin sa mother side mawalan, kaya lahat kami hirap tanggapin. By the way po, can you do me a favor? If mabasa nyo man to, pakibati naman po ang lola ng advance happy 3rd death anniversary on June 19. Salamat po, happy, kasi alam kong masaya na siya sa heaven. Alam kong binabantayan niya kaming lahat. Ramdam ko at ramdam naming lahat. Salamat po sa pagpabasa. God bless you all. Di ako natakot, nalungkot ako bigla. Seryoso, nakakalungkot yung story na yan. And tama, may point naman siya. And kung sino ka man, dahil hindi mo nilagay yung name mo dito, happy 3rd death anniversary sa inyo. And I hope na
makayanan mo lahat to. And I hope na makarating din sa'yo yung story na to. God is good naman always and all time. So let's dig into our next story for this episode. Hi guys, ito nga yung kwento ko based sa mga nasaksihan ko at na-experience ko. Since may narinig akong story dito about Encanto, I decided to share my experience too about Encanto. I'm just a normal guy na mahilig sa mga horror stories at iba't ibang kababalaghan, pero hindi ako naniniwala. I don't know, pero naku-curious ako na na-amaze. Until the day, itago ko na lang identity ko sa pangalang Bench. I was live in Pangasinan, Urdaneta. 5 years old ako since namatay ang aking ina. Sa kadahilanang ang aking mama ay kinulam. Kaya dinala ako sa Manila, Parañaque City sa edad na 5 taon. 9 years ago. Malaki na ako at konti-konti ko nang naunawaan ang lahat ng mga bagay-bagay sa mundo. Meron ako naging kaibigan na itago natin sa pangalang Gray. Matalik ko siyang kaibigan simula nang mapunta ako sa Manila. Madalas akong sumama sa pamilya ni Gray sa Cebu, sa kanilang probinsya. Masaya ang kanilang pamilya at sobrang bait. June 6, 2010, nagpasyang magbakasyon ang pamilya ni Gray sa Cebu, kaya't ako'y muling naimbitahan na sumama. 3 months kami sa Cebu at doon ako nakilala ang pinsan ni Gray. Mahaba ang buhok, morena, may katangkaran. Uy Gray, sambit ko. Asan si Ate May? Pinsan ni Gray. Ewan ko nga eh. Kanina lang nasa likod siya ng bahay nagsisipi. Sabi ni Gray. Hating gabi na, wala pa rin yung pinsan ni Gray. Kaya nangamba na ang pamilya ni Gray. 3 weeks ago, still hindi pa nagkikita si Ate May. February 6, 2010 at 6 p.m. nang biglang may kumatok sa pinto. Binuksan ko ang pinto at nakita ko ang isang babae na medyo matanda na ang itsura. Kulubot at puti ang buhok. Puti din ang kanyang kasuotan. Kinalabutan ako kasi akala ko multo. Hi Bench, andyan ba sila tita at tito? Sambit ng babaeng nakaputi. Opo, sino po sila? Loko-loko, ako to si May. Nang marinig ko ang pangalan, tinignan ko siya ng maigi. At nagulat ako kasi hawig niya si Ate May. Ate May, ikaw ba yan? Oo, sabi niya. Tumuloy na siya at ako'y di pa rin makapaniwala na si Ate May ang nakikita ko dahil 3 weeks pa lang since nawala si Ate May, pero kulubot at puti na ang kanyang buhok. Nagulat ang lahat ng pamilya ni Gray sa nakita nila dahil bumalik si May, at may halong pagtataka dahil iba na ang itsura ni Ate May. Kahit ako ay gulong-gulo, bakit nagkaganon ang itsura niya? Nagsimula nang magkwento si Ate May, kung kaya't lahat kami ay tumahimik at seryosong nakikinig. Si Ate May daw ay masayang nagsisipi sa bakuran ng bahay sa araw na siya ay nawala. Meron daw siyang nakitang lalaki na madalas nakatayo sa malapit sa puno ng bakuran nila Gray, kung kaya't madalas din siyang tumambay sa bakuran upang makita ito. Mapuno at makakalayo kasi bawat bahay sa probinsya nila Gray.
Guwapo at matino Guwapo at matipuno daw ang lalaki na yon kay Ate May. Matangkad at tila parang gatas sa sobrang puti. Ninaya daw siya nito na maglakad-lakad sa kanilang lugar. Guwapo at mukhang mabait naman daw kaya agad siyang sumama sa lalaki. Napakaganda at maraming nakakasilaw na bagay sa kanilang lugar. Maraming paro-paro at puno sa kanilang paligid at malinis na sapa at matatanaw sa di kalayuan. Ang mga puno at halaman ay sagana sa bunga, ayon kay Ate May. Fast forward sa ilang araw na pamamalagi ni Ate May sa lugar ng lalaki, nahulog ang kanyang loob kung kaya't binigay niya ang kanyang sarili at nagbunga ang kanilang pagsasama. Hindi akalain ni Ate May na kanyang pagbabalik, iba na ang kanyang itsura. Nabanggit din ni Ate May na kasama niya ang kanyang mga anak, ngunit wala naman kaming nakita na kasama niya. Inalis at tinago ni Ate May ang mga asin at mga pagkain na pinagbabawal sa lugar ng kanyang asawa. At saka ito lumabas para sunduin ang mga anak. Takot daw kasi ang mga engkanto sa asin. Nagulat kami dahil engkanto ang kanyang asawa. Kala namin ay nagbibiro lamang ito. Gwapo at magaganda ang mga anak ni Ate May, ngunit ang napansin namin ay wala itong guhit sa pagitan ng ilong at labi na kung tawagin ay philtrum. Napagtanto namin na totoo nga na naengkanto ang asawa ni Ate May. Ngunit tila kami ay naguguluhan pa rin dahil sa loob ng 3 weeks ay may anak na siya at iba na ang itsura ni Ate May. Sinabi ni Ate May na doble o higit pa ang bilis ng panahon sa mundo ng mga engkanto kumpara sa mundo nating mga tao. Kung kaya't sa lugar ng mga engkanto siya ay dalaga pa rin, pagdating sa mundo ng mga tao siya ay matanda na. Sinabi ni Ate May na mahaba ang buhay ng mga engkanto. Ang kanyang asawa ay edad 430 years old na. Gising na bench, bukas na ang computer shop, sigaw ni Gray. Gumising na ako na tila napaisip. 3 buwan na ang nakalipas pero parang panaginip pa rin ang mga nasaksihan ko. Sa probinsya ni Gray. Hindi pa rin ako makapaniwala na hindi pala tayo ang nag-i-exist sa mundo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento about sa engkanto dahil nagsisimula ang mga di ko inaasahan na pangyayari sa buhay ko. Nagsimula na ako makakita ng multo, spirits na hindi narinig ko lang sa mga kwento. Salamat po from Dark Side. Alam mo parang keme lang yung yung story na yun. Ewan, nakikimehan ako ah. Well anyway, bago tayo dumako sa next story, gusto ko mag-subscribe ka sa aking YouTube channel and also kung meron kang creepy and spooky stories, isend mo sa akin sa Jason page and option na lang kung maglalagay ka ng video or picture. So let's go. Anak ng toko na wala yung boses ko. Pero ako ewan ko pero salamat sa pagpabadala ng story mo, Dark. Ano ba yan? Ano ba yan? Dark Side.
no? Thank you sa pagpapadala pa rin ng stories, pero I think that's good to be true. Ewan ko, pero para sa akin parang ang keme nung story. Ewan ko, pero kayo ba guys, naniniwala ba kayo sa story na yun? Kasi para sa akin ang keme nun no? Kayo, ano bang nararamdaman nyo sa story na yun? I-comment nyo sa baba para malaman natin kung ano hinanangin nyo. Baka kasi nagiging bias lang ako. Pero para sa akin kasi parang ang hirap paniwalaan ng story na yun. Pero yeah, sobrang ganda kasi ng pagkaka-arrange, tapos parang sobrang unbelievable na. And siguro for awareness na rin siguro yung story na yun, kasi hindi porket gwapo sasama tayo girls, ha? Hindi porket gwapo sama agad, ano ba yan? Ayan. Pero hindi ko rin naman sinasabi na kapag pangit samahan nyo rin, kasi ako siguro sama tayo kapag kilalang kilala na natin, no? Anyway, and bago tayo mag-deep in sa next story, I hope na sana mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. And again, kung meron kang creepy and spooky stories, I hope na mag-send ka sa aking Facebook page, that is Jezone page. And optional lang naman kung meron kang video or photos na supporting sa yung story. Optional lang yun, walang sapilitan, okay? And let's dig into our next story for this episode. Holla Bells, wow. Weird, pero ang dami ko kasing panaginip na nagiging totoo. Unang pinaka di ko makakalimutan is nung grade 6 ako. Di pa pinapagawa yung bahay namin. December noon, tapos na naginip ako na may kabaong, tapos umiiyak ako, pero hindi ko alam kung sino ang nasa loob. Kinuwento ko sa klase ko yung may iniiyakan ako sa kabaong. After ilang days, namatay tito ko. Noong una, pinagsasawalang bahala ko lang kasi baka coincidence lang. Pangalawa, this happened noong nakalipat kami ng bahay since pinapagawa yung bahay namin. Hapon na nun, kasi galing ako sa school, tapos na naginap ako na may nasusunog na bahay. As in, kitang kita ko na sa malayo yung bahay, pero alam ko kung anong face. Tapos pagising ko, may naka-live sa Facebook na may nasusunog sa kung saan man yung nakita ko. The following day naman, na naginip ako na may matandang babae ang nagsabi sa akin na kapag nag-18 ka, may malalaman ka. I was 16 that time, so hindi mawala sa isip ko yon. Kinwento ko yon sa best friends ko, kaya parehas kami naghintay kung ano ba malalaman ko kapag nag-18 na ako. After 2 years, edi 18 na ako. Siyempre. Gumuhong mundo ko nung sinabi sa akin ni mama na may cancer daw papa ko. Gago, hindi ko alam kung blessing in disguise ba tong nakikita ko sa panaginip ko, kung ano mang nang mangyayari o sumpa. Fourth, after nakalipat na naman kami ng bahay kasi gawang na nga yung pinapaayos na bahay namin. November 2, 2021, to nangyari. Siyempre playing CODM, Call of Duty Mobile. Wow, alam ko.
with friends. Ang ginawa ko lang noon kasi modular nga, tapos kahit abutin ng umaga is okay lang. Kasi wala naman kaming online class kinabukasan. Around 9 AM na ata ako nakatulog, tapos nagising ako 5 PM na. The exact classmate na pinagkwentuhan ko nung grade 6 ako, sa messenger ko lang sinabi, this time, check combo below. Tapos around 7 PM or 8 PM, the exact date, tumawag sa akin tita ko saying na wala na si tatay, may lolo. Sakto nasa labas ako nun, so pinipigilan ko luha ko. This was latest panaginip naman. Naginip ako na may mabubuntis, tapos kakilala ko raw. So syempre kwento ko agad sa mama ko and kakilala ko. So biglang nagkwento sa akin si mama kinabukasan, nabuntis ng araw or may buntis ng araw, and I was like, huh? Alam nila mama lahat sa panaginip ko kasi sinasabi ko agad sa kanila, and natatakot din sila kapag nananaginip ako about sa natatanggalan ako ng ngipin or anuman. Help me naman kung ano ba dapat kong gawin. Thank you. Actually, bababasa lang talaga ako ng stories, hindi magbibigay ng advice eh. But anyway, dahil natanong mo nga kung anong dapat mong gawin, siguro I think it's that kind of gift, special gift siguro. Actually hindi lang ikaw yun nakakaramdam or nakakaranas ng panaginip na yung natatanggalan ka ng ngipin, ganyan. Yung kung ano-ano, yung mga weird things. Kasi kahit ako, nararanasan ko rin yung mga ganong panaginip. Pero ang sabi daw ng mga matatanda is kapag nanaginip ka daw na natatanggalan ka ng ngipin, pagkagising mo, wag ka magsasalita, and maghanap ka daw ng kahoy, anything but kahoy, and ano mo daw yon, kainin mo yun maghapon. Hindi, joke lang. Ikagat mo daw yung ngipin mo doon sa may kahoy na yon, para yung sumpa na yung sumpa is malipat doon sa kahoy na yon. So basta bad omens daw yun, sabi nila na baka daw may mategi daw sa inyo. So syempre hindi ko naman kayo pino-force na maniwala sa mga pamahiin, pero wala rin naman sa atin mawawala kung maniniwala tayo sa pamahiin or what. Pero mas maganda para safe, sunod-sunod na lang din tayo pag may time, no? And anyway, thank you sa pagsama sa akin dito sa episode na to, and I hope, and again, na mag-subscribe ka, and I hope na makita ko kayo or makasama ko kayo ulit sa next episode. Sinasabi ko sa'yo mag-subscribe ka sa akin, ha? Sabi ko lang sa'yo, ha? Alam ko kayo. Kasi madami kasi yung mga nanonood na hindi nakasubscribe. Ano to, nod na lang, walang subscribe. Grabe naman kayo. Hindi, seryoso mag-subscribe, pero promise. Gusto ko na palitan yung upuan kung nagngingit-ngit dito. Please mag-subscribe kayo, no? Thank you.